Praise the Lord, mga kapatid. Group 1 forward! Oh Lord, Amen! Hallelujah! And praise the Lord, brothers and sisters. Amen. I enjoyed here in sanctification that we need to be sanctified because we are not holy and our life is sinful. We have to go through sanctification because it is the swallowing up of our sinful nature by the working of God's holy nature. Praise the Lord that we need to have a life that is sinless. We need to have more God to have more holiness. In order to have more God, we need to pray, call, and read His name. Amen. The Lord will fulfill. It is not just an outward change, but a change in the heart, both spiritual as well as in external form. Amen. Praise the Lord, mga kapupuan. Sanctification is God's action in approving people according to His standard of righteousness. His righteousness is the standard, not ours, although we think we are righteous. Our righteousness is only acquired in Christ. Amen. We are justified in faith by believing in the first the Lord. Because of God's righteousness we were Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Justification is God's action in approving people according to His standard of righteousness. Amen. Amen. Praise the Lord, mga kabunduan. We need justification by faith. Justification by faith. Before that, once we are approved by God according to the standard of His righteousness. Amen. Praise the Lord. Lord Jesus. Enjoy ko po ay ang transformation. Ito yung magbabago sa akin ng Panginoon at sa pamagitan ng pagbabasa ng salita ng Panginoon at pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Tayo ay manasay. At isa rin dito yung ito yung pagpapakabanal at magiging banal tayo through the word of God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. We will have the Lord. Second time. In this divine element. Amen. Christ for us, then we are justified. Christ paid the price there. After He for us, prayed in heaven, we are justified in the Lord. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus.
Jesus. O Lord Jesus. Amen. For all have sinned and fall short of the glory of God, being justified by His grace through the redemption which is in Christ Jesus. Because Christ's unrighteous act is dead on the cross for our sins, we are all justified according to God's righteousness. Praise the Lord. Peter that young Christians are newborn babes. At the generation, we were born of God and received a portion of God's own life and nature. Therefore, we are of hope. When we grow into the divine life and nature, we became more hope. This growth promptly is called sanctification. Iisip ng iba pag hindi sila gumawa sa kasalanan ay pinagkala. Para maging palan tayo, kailangan sa Diyos. Amen. The process by which the people that if you join at the same, then you are in the heavenly place, God is the only Holy One. His life and nature are holy. If you don't have God, you cannot be holy. Holiness is God. And brother and sister, certification o pagpakabanan. Ang pagpakabanan ng mga kapatid, kung iniisip natin ay kung wala tayong kasalanan ay banal na tayo na tao. Hindi po yan mga kapatid. Ang tunay na banal na tao kapatid ay may tiwala sa Diyos at tanggapin ang buhay niya. Amen. Purihin ang Panginoon ang kanyang full salvation ay hindi lamang hanggang sa pagkakasilang ng ulit sa atin. Hindi tayo ay kanya rin ginagawang banal. Kaya naman natin sa proseso ng pagpapabanal. Napunta dito na tayo mga tao, meron tayong sinful nature. Tayo ay mayroong nakasalanang kalikasan. Ngunit ang buhay ng Panginoon, ang kanyang divine life, ay nagliligtas sa atin mula sa ating makasalanang kalikasan. Kapag tayo ay isang banal at pinapakita na mayroon tayong tinatawag na positional sanctification at dispositional sanctification. Ngayon tayo ay sanctified positionally, kaya tayo ay nag-separate na mula sa sanctification. Tayo ay tinawag palabas ng Panginoon mula sa kahayaan ng Satanas patungo sa kanyang kahayaan. Kaya in position, tayo ay na-sanctified. At araw-araw naman tayo ay mag-experience or magdaranas ng dispositional na sanctification. Amen. Dispositional na sanctification, ang Panginoon ay nag-work siya bilang isang life-giving spirit or law of the spirit of life sa loob. Sa pamamagitan ng law of the spirit of life na ito, hindi na natin kailangan ng outward regulation, hindi na natin kailangan ng outward rules. Dahil yung law of life ay nag-ooperate sa loob natin. Ito yung nagpapabanal sa atin. Amen. Napakita din ang paraan kung tayo ay maging banal, kailangan natin umasa ng kalitan ng Panginoon. Kanyang espiritu at ang kanyang salita ay nagpapabanal sa atin. Kaya naway tayo ay maging diligent na umasa sa kanyang mga salita. Ang mga salita ko, meron ng ako na Bible kung saan pwede tayo umasa sa kanyang. Amen. Araw-araw tayo ay magpapugat sa kanyang salita. Pinakamalan sa kanina natin na sanctified and your word. Ang lalapit tayo sa puso, sa salita ng Panginoon, tayo ay magiging banal. Amen.
sa Lord ng kabunduan. So, na-enjoy ko dito yung sanctification. So, tayong mga tao, in the first place, nung natanggap natin yung ating Panginoon, is may buhay na tayo ng Panginoon. Pero paano ba tayo magpapakabanal? So, tayo mga tao, mga kapatid, or as a Christian, is ang gagawin natin para tayo mga tao is maging banal tayo. Kailangan natin yung buhay ng ating Panginoon. So, ano ba yung gagawin natin para makuha natin ang buhay ng ating Panginoon? In order for us to enjoy the Lord, mga kapatid, is kailangan natin na bumasa sa kanyang mga full of our word, mga kapatid. So, nandiyan ko pa dito, mga kapatid, na dito, sabi niya dito na di na natin kailangan magpakakabanal sa mga tao. Kasi sa mata ng ating Panginoon, sa mga tao kasi, magbibigay ka or maging righteous ka sa kanila, like, maging matulungin ka, banal ka na para sa kanila. Pero sa mata ng Panginoon, mga kapatid, is yung pag wala kang buhay niya or wala kang, hindi ka dispensahan ng buhay ng Panginoon, is hindi ka talaga maging banal, mga kapatid. So, kinakailangan natin na as a young people, i-consecrate natin ating sarili na kailangan na mapunan tayo ng buhay ng ating Panginoon. In order, mga igsoon, mag-grow with the light ka, mga igsoon. Sabi pa niya dito na only way, mga kapatid, or shortest way na mag-grow ka sa kinabuhay sa Panginoon or sa life in God, mga igsoon, is kinakailangan tumawag sa kanyang pangalan, mga igsoon. Day by day, when we walk up, mga kapatid, kailangan na magtawag tayo sa pangalan ng Panginoon. At sabi pa dito, mga kapatid, na kung gaano kalaki or gaano lumaki or nag-grow yung ating spirit or yung Panginoon sa loob natin, mga kapatid, yun din tayo, or yun yung paraan, or yun yung measure niya kung gaano tayo kabanal sa Panginoon. So, dahil, mga kapatid, in order for us na lumaki or lumago yung ating pagkakabanal sa Panginoon, kinakailangan na magbasa tayo sa kanyang word, mga igsoon. Amen. Praise the Lord. And so, kahit sabihin pa natin tayo ay mabait sa mga kulang natin, sa ating mga kaibigan, kahit kung sino, ay makasalanan pa rin tayo sa harap ng Panginoon. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon at meron salita na palagi natin natatabasa, mga kapatid. So, para maging banal tayo, palagi tayong maglapit sa kanyang mga salita. Amen. Praise the Lord, brothers and sisters. So, we enjoy sanctification. So, paano tayo nagsasanctify? Now, praise the Lord. We are being sanctified after we are being regenerated. So, this life was being imparted into us. And this life also make us holy. So, thank the Lord that this life will grow in us, mga kapatid. So, sinabi dito, if you have, sinabi dito na, if you have a little holiness, then you have little, if you have little God, you have little holiness. If you have more God, you have more holiness. If you are full of God, you are full of holiness. So, holiness is just God Himself, mga kabunduan. Amen.